Hanggang ngayon ba ay nag-iisip ka pa rin kung anong magandang panghanap buhay? O libangan kapag wala kang magawa? O solusyon para hindi ka na laging late sa trabaho? Well, isa lang naman ang sagot dyan, bro. Motor. Oo, tama yung narinig mo. Motor. Kapag may motor ka, pwede mo na itong gamitin panghanap buhay. Pag may motor ka, pwede ka nang mag-ride kasama ng tropa kapag bored ka. Pag may motor ka, may sasakyan ka na papuntang trabaho at hindi ka na laging magmamadali. At higit sa lahat, kapag may motor ka, makakatipid ka na raw. Anyway, halika't isa-isahin natin ang mga motor na pwede sa'yo. Ha? Tight ka sa budget? 80k pababa na scooter sana? Okay, sige, take 2 tayo. Halika't isa-isahin natin ang mga scooters na 80,000 pesos pababa na pwede sa'yo. Mio Soul i125. Inilaunch ito dito sa Pilipinas noong 2015 at hanggang ngayon ay available pa rin ito brand new. Sa looks at features, talagang hindi papahuli ang Mio Soul i125 at mas maganda pa nga siya kaysa ibang bagong labas ngayon. At kung bago ka lang sa motor, hindi mo talaga aakalain na 9 years na to sa market. Sa presyong 79,900, talagang sumasabay pa rin ito sa mga bagong labas na motor ngayon. Yamaha Mio Gear. Ito ang isa sa mga pinakabagong labas ni Yamaha sa scooter category nila. 125cc ito at loaded na ng mga bagong specs and features na wala ang mga motor noon, kagaya ng built-in charging port at hazard. Sa presyong 79,400, para itong upgraded na version ng Yamaha Mio i125. Speaking of Mio i125, iyan ang susunod sa ating listahan. Kagaya ng Mio Soul i125, available pa rin ito brand new kahit sobrang tagal na mula nung inilabas ito sa market. Isang patunay na matibay at maaasahan talaga ang mga scooters ni Yamaha. Sangayon din ako dito dahil ang una kong motor ay Mio i125 na 2018 model. At hindi ako binigo ng motor na yon hanggang sa nag-upgrade ako. Sa presyong 77,900, talagang sulit na sulit pa rin ang motor na to hanggang ngayon. Honda Beat Limited Edition. Noong nakaraang taon ay nag-release si Honda ng limited edition ng Honda Beat in commemoration sa kanilang 50th anniversary. Meron itong blue, white at red na combination sa kulay niya at bronze naman ang kulay ng mugs. Ang presyo naman ng Honda Beat limited edition ay 74,400. Yamaha Mio Sporty. Ito ang pinakamatanda na nasa listahan natin. Priced at 73,900 pesos. Ang Mio Sporty ay patuloy pa rin tinatangkilik ng mga Pinoy hanggang sa ngayon. Kahit na carb type pa ito at marami na sanang ibang options na fuel-injected scooters. Suzuki SkyDrive Crossover. Gusto mo ba ng adventure scooter pero namamahalan ka sa mga 150cc pataas na available ngayon? Or gusto mo lang ng budget meal na adventure scooter na pwede mong gamitin kahit saan? Well, itong SkyDrive Crossover ang para sa'yo. Sa presyong 73,900, meron ka ng scooter na pwede mong gamitin on and off-road. Naka-naked handlebar na to at naka-dual sport na rin ang mga gulong. Kaya wala ka nang papalitan kung gusto mong ma-achieve yung adventure scooter look. Honda Beat Premium. Kung option mo ang motor na to at gusto mo ng simple at mas elegante tignan, itong premium version ang magandang choice over the playful at limited edition. Available ang premium version sa dalawang kulay, isang matte black at ang isa naman ay puti. At pareho na itong naka-gold mugs. Ang presyo ng version na to ay 72,400. Suzuki SkyDrive Sport. Kung naghahanap ka ng mapormang pang-araw-araw na scooter, magandang option itong si SkyDrive Sport. Maliit kaya madaling isingit-singit sa traffic at matipid hindi lang sa gas kundi pati na rin sa maintenance. Kung sa speed naman ay hindi ito kabilisan pero enough na rin para sa pang-araw-araw na biyahe. Same engine ito ng SkyDrive Crossover pero ito yung mas mabait tignan. Ang presyo pala ni Suzuki SkyDrive Sport ay 71,900 pesos. Honda Beat Playful version.
Kung trip mo ang Honda Beat pero ayaw mo ng premium kasi plain siya tignan at mas gusto mo ng mas sporty ang datingan pagkalabas pa lang sa kasa, magandang option itong si Playful version. Hindi mo na kailangang magpalagay ng decals dito kasi meron na siya pagkakuha mo pa lang. Mas mura din siya ng kaunti kung ikukumpara mo sa premium version. Ang presyo nito ay 71,400 at mas marami ka ring color options pagdating sa version na to. Ang mga available na kulay nito ay red, blue, yellow at gray. Last but not the least, Honda Dio. Kung ang hanap mo ay ang pinaka-practical na option, itong Honda Dio ang sa tingin ko ang para sa'yo. Para sa akin, ito ang maganda kung gusto mo lang ng pang-daily na motor. Gamit papuntang trabaho or school, pamalengke, pang pasyal-pasyal, or kahit anong lakad na meron ka at ayaw mong mag-commute. Presyo nito ay 62,400. Para sa akin ay sulit na sulit at panalo ka na sa option na to. Available ang Honda Dio sa dalawang kulay. Red na may combination ng black at isang all black. At yun ang ating listahan ng mga scooters ng Big 3 na 80,000 pesos below. Sa mga nagtataka kung bakit yung Big 3 lang at hindi kasali yung Kawasaki, yun ay dahil wala silang nilabas sa scooter category dito sa Pilipinas. Pero kung may alam kayo, ipahi-comment na lang sa baba. At disclaimer pala mga bro, ang mga presyo na nabanggit ko ay binasi ko lang sa nakita ko sa website ng Big 3. So magdedepende pa rin yan sa pagkukuhanan nyo na dealer. Sa mga tumapos ng video na to, maraming salamat sa inyo. Malapit na pala tayong mag 2,000 subscribers mga bro. At dahil dyan, magpaparaffle na ulit tayo. Pero sa mga susunod na video ko na lang ipapaalam yung bagong mechanics natin kung paano sumali. So paano? Hanggang dito na lang muna mga bro. Sa susunod ulit.